Pero yung kalamansi mo niyan, ala ng over niyan. Tsaka ka nalaglag na yun ala na nga kako naman. Ngayon, binakakita siyang over. Tingnan mo naman kako, baka pwede pa ibato sa noo mo, bubukol pa yan. Sabi ko. Gano'n katindi yung na yan, dahil kumapit ng husto yung hinog noon samantalang noong una, pagka kami nagpatukol, talagang nalalaglag lahat yung dilaw. Lalo synthetic ang ginagamit natin noon. Huwag kang papasok sa kalamansian nang may sugat ka sa paa, tsaka hapde. Dahil matatapakan mo yung bunga. Matatapakan mo. Ang gano'n. Gano'n ang nalalaglag na dilaw namin noon. Abay ngayon kaya ito na halos pirmi namin gagamitin. Saka isa pa mga katribya, yung nag-chat sa atin, yung taga Castillejo, Zambales. Yung kanyang dating kalamansi wala pong bunga. Nung ginamitan po ng organic fertilizer, abay ngayon, nakatsempo siya ng 100 ng 1 kilo ang kuha sa kanya. Yung kanyang puno, kumukuha daw ng 4 hanggang 6 na kilo bawat puno. Ang edad lang ng kalamansi, mahigit 2 taong pa lang. Magandang hapon po sa inyo mga katriba at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon nakikita po ninyo sa inyo pong harapan. Ayan, kung ilang bultong abono, organic fertilizer ito, pinadeliver ni tatay. Pera pa yung sa akin dito. Tay, ano po ba itong mga nakikita natin na yan? Itong organic na ginagamit namin sa ngayon. Buhat nung makagamit kasi ako nito, nakita ko pagbabago ng alaga akong kalamansi. Kaya ito na lagi namin ginagamit. Isa pa, ang nakita kong kakuhanan nitong organic na ito, nung gumamit ako nito, malaki na tipid ko. Gaya halimbawa sa insecticide. Nung una kasing dating ginagamit kong pataba, yung dating nabibili sa mga agri-supply. Diba, talagang lahat halos ng insecticide ginagamit ko. At pinaghalo-halo ko kung mga 4 na klase lang na pinaghalo-halo ko kada spray. Ang spray ko naman nun, pagitan lang ng isang araw. Ganun lang kadalas na dire-diretso. Marami pa rin nasisira ng tanong ng bunga ng kalamansi ko. Ngayon, nung itong ginamit ko, malaki na tipid ko. Una-una, nakatipid na ako sa gastos ko sa abono. Dahil konti lang isasabog ko, nakikita ko yung pagbabago ng tanim ko. Pagkatapos, pagkagamusar yung abonong itong nilagay ko, hindi masyadong ma-insekto. Kasi ang gamit ko lang, nung ginamit ko ito, isang beses lang, 1 linggo ko mag-spray ako. Isang klaseng gamot lang ginagamit ko. Yun. Ayun, isang malaking naitipid ko. At saka nakatipid ako. Noon kasi, nagsasabog ako ng pataba. Nung dating ginagamit ko, halos buwan-buwan naglalagay ako. Ng abono? Ng abono. Kadalagay ko naman ng abono, talaga na lumalabas ang bulaklak ng kalamansi ko. Kaya lang, hindi ko maawat yung mga insekto na naninira. Dahil gustong-gusto naman ng mga insekto. Dahil gustong-gusto nga nila. Kaya nga, sinabi ko nga, sa 1 linggo, 2 beses, o pagitan isang araw, ang spray ko, ang ginagamit ko namang gamot nga ay 4 na klase. Magkano ang gamot na gastos? Hindi na gamot na sasabihin ko laso na. Dahil baka mamaya marinig ng mga bata gamot pala ika. I-try nilang pakialaman. Kasi pagka rin nakatimpla, maputing-maputi, akala mo gatas. Kaya bukod nga sa malaki na namin ko, nadagdagan pa yung inaani ko. Kaya ito, hindi naman kaya kinukuha ko, pinupuri ko, pinupromote ko. Sinasabi ko lang yung gusar nitong pataba na ito. Kaya yun, sinishare namin sa inyo, para asa sa inyo yung pwede nyo subukan. Malaya naman kayo. Baka naman isipin naman ng iba. Kaya lang sinasabi, may kita ka sila ron . Subukan ninyo para makita nyo sinasabi namin totoo. Kami hindi naman ang hangad namin. Maging bida lang kami. Kaya yun, pinakikita naman namin yung mga sitwasyon na aming ginagamit. Kaya gusto namin, kayo man, magkaroon din ng pakinabang doon sa mga ginagamit namin
una-una, organic ito, hindi nakakasama sa lupa. Hindi acidic. Oo. At saka yung insekto, medyo nababawasan. Hindi katulad ng ginagamit na dati. Yung isang ginagamit ko Pag inilagay ko yun at kinain, maganda nga gamusa. Pag kinain ng halaman ko, dahil siyempre ang halaman nagmumura. Siguro, bangon-bango yung mga insekto. Maraming darating. Sigurado. Kailangan sagupain mo na ang timano ng panlaban mo. Para Bibili ka mapigilan mo yung paninira nila. Bibili ka ngayon ng mga insecticide. Bibili ka ngayon. Ngayon, pag hindi pa natapat yung ginamit mo, doon sa kanila, pagtatawanan ka lang. Sira na lahat yung ngayon, ang gagawin mo naman, hahanap ko ng iba na mas magaling para mapigilan mo yung maninira. Ganun pa rin. Makita mo yung kalamansi, talagang akala mo yung gagambang tungkok. Kung nakakita ka yung gagambang tungkok, ganun ang katawan. Mga bukol-bukol na. Bukol-bukol ang katawan. Mga sira na yun. Kaya nga kaya ito nga, yung pinakikita namin sa inyo, nasa sa inyo yun. Kung gusto nyo gumamit, asa sa inyo. Malaya naman kayo. At saka isa pa, yung ating abono na ito, ang kaya naman po natin ito gustong mapakita po sa inyo mga katribya. Dahil yung upload po natin ng mga video, merong mga sari-sari po, mga pataba po silang mga sinesend na kung saan yung kanila po, yung kanilang produkto na galing sa ibang bansa. Bakit po pa natin kailangan pa nating tangkilikin yung taga-ibang bansa? Meron naman po tayong sariling atin. Na sariling atin na kung saan, hindi natin malalayo at pwede pa natin mahigitan po yung mga pataba ng taga-ibang bansa na ginagamitan at napakamamahal po na presyo. Kaya naman niya, kumbaga sa isang barangay, kasambahay mo itong gumagawa ng patabang nakakatulong naman. Bakit lilipat ka pa na ibang barangay? Ito lang kabarangay mong suportahan mo. Kitang-kita mo naman ang bisa at nakikita naman nga namin sa inyo. Talagang kukumpara natin doon sa mga mamahaling pataba na binibili nila. Na mukhang kapatid ng mga insekto. Dito na tayo sa kaaway ng insekto. Yan. Sa kagandahan yan, hindi siya naapektuhan ng El Nino. Hindi. Yung mga taga rito, nung dumaan yung El Nino, yung kanilang mga kalamansi, talagang ang dahon ng kalamansi nila nasunog sa matinding init. Pero ang kalamansi namin, nananatiling sariwa sila. Saka hindi siya nagtingting. Hindi nga. Yung kanila nga, pag mo nasunog, naglagas. Kaya ba, ang daing nila ngayon matagal pa bawiin yung kanilang kalamansi. Dahil nag-inda nga. Kaya siguro ngayon, tumagal ang taas ang presyo ng kalamansi. Maaari, dahil nasira nga ng tagaraw. Kumbaga sa kawan, hindi masyado nagbunga kalamansi ng mga sumunod na yan. Namumulaklakan, nalalagas din. Dahil sinasabi nga nila, walang natitira. Nung naglagas ay ka ng dahon, dahon niya kinalaglag, pero ang bulaklak hindi malalaglag. Kumbaga ngayon, ang idinadaing nila, hindi dahil doon sa sinisira ng insekto. Ang dinadaing nila ngayon, nalalagas ang bunga. Nalalagas yung bunga. Pati dahon. Pati dahon nalalagas. Kaya ngayon, nahihirapan silang pabawiin yung kalamansi nila. At saka ang kainaman pa nga nito, ang pataba na ito, lalo sa kalamansi, kung sa kalamansi ko ginagamit, yung kula po sa sanga, nabawasan. Meron din, kaya nga lang, yung dating ginagamit ko, kung balutan ng kula po yung puno, yung punggos, yung ganitong kalalaki. Talagang manghihinayang ka kung alin yung maraming bunga. Putol ka lagi ng putol. Alin yung maraming bunga. Ngayon, may nagkakapunggos. Yung ganito lang kalalaki. Na maliliit lang. Pero hindi gano'ng kagaya. Hindi gano'ng kagaya nung dating. Talaga, pag nagtanggal ako ng sangang tuyo, kung tawagin ko sangang tuyo, talagang sa isang lugar ko, pag nagtanggal ako, doon sa ang bilang ng puno ng kalamansi ko, 500 puno. Pag nagtanggal ako, mga 2 buwan lang, gagatong ko yung natatanggal. Mismong puno na mismo yung namamatay na. Kinukuha ko sa mga sangang natutuyo. Kinukuha ko kasi yung sangang tinatanggal ko, para huwag na humawa. Kaya ginagatong naman namin. Kaya mga 2 buwan lang, libre ko sa panggatong. Yun ang ginagawa namin. Kaya, yun ang isa pa rin sa na-minus ko. Yung magtanggal ng mga sangang tuyong malalaki na yun. Tsaka ang kagandahan nitong abono na ito, meron nang umangkas doon sa pataba na yan. Taga rito. Diba? Dati tayo lang gumagamit. Nung nakaraan niya pala,
Sandaan yung pinababa ko nito. Nung malaunan, ako kokote na ilagay. Kaya nga, dahil nakuha ng ibang mga kapitbahay. Ganito, may umaangkas na naman. 80 yan eh. Yung sa akin eh, 15. Sabi ko, kung kayo aangkas, maaga pa lang sabihin niya para pag umorder ako, sasama ng intimani inyo. Isahan ng kakong boto. Ngayon, halimbawa kapag halimbawa, 20 lang, sa layo na kukuha na natin, hindi mo tayo di-deliver dahil matatalo naman kako yung... Sa diesel. Oo, yung gumagawa. Ngayon, kung tayo naman sasadya, mapapamahalan naman kako tayo. Dahil magbabayad tayo ng sasakyan. Kaya nga. Kaya sasabi ko nga sa kanila, kung u-order kayo, baka sasama kayo, maaga pa lang, bago kami mag-order, mag-angkas na, para noon. Ito, halos amin lang ito. Amin lang mag-anak ito. Yung ibang mga gusto pang order sa next batch na lang sila. Ayun, sa next batch. Halimbawa, mga aabutin ng mga 50, ayun, pwede i-request doon sa kay si Marvin para Delibera. deliver. Pero pagka pa 20-20, baka naman hindi na may deliver. Tsaka matatalo na sa gasolina yun. Kaya di-deliver na, tataasan niya presyo. Siyempre, doon kukuhanin yung konsumo nun. Tsaka kagandahan kasi nito mga katribya, presyong makatarungan. Hindi presyong doble, triple. Ngayon sabi niya ba, kikita lang naman kasi Mr. Marvin. Okay na kumita. Kapwa Pilipino mo naman Tsaka, kailangan na rin kumita rin siya. Dahil siya naman naghihirap dito. Talagang naka-imbento ng pataba. At saka mahirap ang imbento ng mga ganyang klase ng, lalo na sa mga magsasaka. Karaniwan sa magsasaka talagang halos nangihiram lang ng puhunan. Pagkatapos gagamit ka ng mga patabang na hindi pa sigurado. Pagmintis nung ani mo, kung inutang mo lang yung puhunan mo, sapa ka sa utang. Yun nga. Tsaka kagandahan kasi nito, mga katribya, subok na. Pati rin yung quality ng abono. Talagang wala kayo pantatapat ng mga abono ngayon na talagang kahit sa ibang bansa pa. Talagang masasabi natin na okay dahil nakita namin sa aming kalamansi. Kasi hindi kami kukuha ng pataba ni Sir Marvin kung kami ay nagsasayang lang ng pera o gumagastos ng walang anuman. At saka ito, ginagamit namin yung mukha namin dito. Kaya doon namin sinasabi. Dahil ito, kung ito yung lang kwenta, hindi na pati mukha namin gagalgalin namin dito. Alam kami magiging pakilabang. Kaya nga. At saka hindi, halimbawa, kagaya ng halimbawa, dahil para lang mabete patabaan ninyo. Gusto nyo puntahan nyo po Sir Marvin sa Barangay Kalibambangan, Cabaratuan City. Malayo po ninyo puntahan para kayo makadirekta. Dahil hanggang natin, gusto natin makatulong tayo sa ating mga kababayan, ating mga farmers, maiahon sila sa mga synthetic na abono ginagamit ng marami ngayon. Alam nyo ba, kaya ito nasubukan ko yung kalidad nito. Nung magpunta rito si Marvin, binigyan ako ng isang bulto libre. Sabi ko, mahirap nang maniwala dyan. Ako sa organic, medyo baldal ako Dahil noong una, gumagamit din ako ng organic. Hanggang sa gumamit pa nga ako na ipot ng manok. Ipot ng manok naman, tatawagin mo lang yung mga insekto. Tsaka hindi, doon nag-uumpisa yung bukol-bukol niya. Yung mga bulutong na... Pagkatapos yung mga organic na maiitim na parang uling na ginayat, na dinurog. Gumamit din ako noon. Wala rin, say-say. Dumugusar siya, kaya lang matagal, 6 na buwan. 6 na buwan. 6 na buwan ka pa lang. Kaya lang, kahit tag-araw, marami natuto yung sanga. Gumamit din ako noon. Kaya sa organic, parang ako bandal. Kumbaga sa isda, parang takot na kumagat doon sa mga pamain nila. Ngayon ito, kaya kung nakakita ang kalidad, iiwanan ko sa isang bulto, sabog mo. Sabi ni Sir Marvin. Sa isang lugar mo ilagay, na huwag mo hahaluan ng iba. Salta sa akin. Para makita mo yung gusar niyan. Wala kang bayad yan, libre yan. Papalilibre mo sa akin, kamahal yan, sabi ko. Sige, para makita mo naman yung sinasabi ko, totoo. Yun. To is to believe nga. Ngayon, ginamit ko nga. Dalawa yung lugar kong kalamansi na magkasabay tinanim. Yung isa hindi ko ginamitan, yung isa ginamitan ko. Nang gumusar bay tuloy-tuloy. Nang kumain niya ng pataba, yung tanim ko. Nagtuloy-tuloy yung paglaki niya. Nangalahati yung kasabay niya, hindi ko nilagyan. Kalahati ang naging iwan. Kaya agad ako nakinabang dito sa isa, sa nilagyan ko nito. Dahil agad siyang lumagok. Ngayon, paglago naman niya, kasabayan naman niya pamumulaklak. Kaya sa kalamansi, mientras malago ang kalamansi, mas magandang umani dahil marami kang kukuhanan ng bunga. Kung kumpara natin sa matatayag na kakonte isa nga,
Imamunga man marain nyo, kung kukunti yung sangang may bunga, kukunti lang di makukuha. Saka hindi, yung bunga niya malalaki. Oo. Napansin din niya ng mga buyer. Yung buyer dito nga, nagulat eh. Ano rin ba klase kayo? Saan ba ka pinitas yan? Salita sa akin. Eh, dinig ako sa likod. Tingnan mo, sabi ko. Hindi ba ka papatayin na yan? Nasalita sa akin. Papatayin ko na nga sana. Eh, nung ginamitan ko ako, tinesting ko ako sa matanda. Kasi ako, yung unang ginamitan ko, bata. Sinubukan ko sa matanda. Aba, tingnan mo ako bunga. Kaya yung buyer kong primero tinatanggihan eh. Abay na makita eh. Abay, parang bata eh ka ngayon. Ano, papatayin pa ba? Abay, hindi muna, sabi ko. Abay, bunga kako kailangan ko. Hindi naman kako yung puno niya. Kaya, sa halip na pinatay ko, hindi ko pinatay. Kaya tuloy-tuloy ko pa. Tsaka hindi. Sa lahat ng mga kalamasing kinukuhanan niya, pagdating sa atin dito, iba yung nagiging itsura. Oo. At saka kailangan mas pa, mabilis ang benta. mas magandang kumapit ang bunga. Isipin ninyo, nakaraan na yan. Nag-700 ang kalamansi. Hindi namin pinapitas ang kalamansi namin mag-anak. Talagang tiniis namin. Nanilaw. Dahil magulang na. Dahil mababa ang Hindi presyo. rin namin pinipitas. Nagkintay kami presyo. Ngayon, nataas ang presyo. Halos 5 buwan na yung kalamansi namin bunga. Ang kalamansi kasi, kasarap ang pitasin, 4 na buwan. Ayun, Inabutan ng 5 buwan. dumalaga. Na mahigit pa. Ngayon, nung tumaas, doon kami nagpaumpisa. Isipin mo, nagbenta ako ng kalamansi sa kasaysayan nung edad ko niya sa pagkakalamansi ko eh. Nilang nakaraan, ito ako nagbenta ng 1,200 isang red bag ng dilaw. Dilaw lang yun. No? Dilaw lang yun. Oo. Hindi pa Ngayon ako nangyayari. nagbenta ng panahon na ito ng ganung presyo. Kapag rin ang benta ka ng dilaw, 700. noong nakaraan kasi pagka 1,000, pinakamatasan ng dilaw, 500. Galing nakaraan na yan. Nung 1,000 berde, 300 lang ang dilaw eh. Dilaw, no. Sa 200 nga lang iba. Oo, 200. Ayaw pa nga rumabili. Iba nga, hinihingi pa nga ng mga kamitas. Nung humataw ka mga tiniis ko, nung humataw kaya ka nung bayar. Siguro ayaw ka lang masimo niyan, ala ng over niyan. Tsaka ka nalaglag na yun eh. Ala na nga kako, ikaw naman. Ngayon, binakita siyang over. Tingnan mo naman kako, baka pwede pa ibato sa noon, bubukol pa yan. Sabi ko. Gano'n katindi yung kuna yan dahil kumapit ng gusto yung hinog eh. Noon samantalang noong una, pagka kami nagpatukol, talagang nalalaglag lahat yung dilaw. Lalo synthetic ang ginagamit natin noon. Huwag kang papasok sa kalamansian nang may sugat ka sa paa, tsaka hapde. Dahil matatapakan mo yung bunga. Matatapakan mo. Ang gano'n. Gano'n ang nalalaglag na dilaw namin noon. Abay ngayon eh. Kaya ito na halos pirmi namin gagamitin. Saka isa pa mga katribya, yung nag-chat sa atin, yung taga Castillejo, Zambales. Yung kanyang dating kalamansi wala pong bunga, nung ginamitan po ng organic fertilizer. Abay ngayon, nakachempo siya ng 100 ng 1 kilo ang kuha sa kanya. Yung kanyang puno, kumukuha doon ng 4 hanggang 6 na kilo, bawat puno. Ang edad lang ng kalamansi, mahigit 2 taong pa lang. Nung ginamitan ng organic na yon, doon siya nakapitas pa ng ganong karami. Ibig sabihin, hindi naman po ito kwento. Isasend po natin sa inyo po yung padala po ng ating subscriber. At yun nga, nagpapadeliver pa nga siya ng 20 bultong abono para makita at saka pinabablog din niya. At least magkaroon po ng inspirasyon po yung mga kababayan po natin na nakapanood po noong pataba ni Sir Marvin. Kasi alam niyo mga katribya, nakakatuwa kasi dati dahil meron daw na isang inventor na hindi gumagamit ng makina ng dekuryente, ng solar, na dikurudo, di gasolina, pero napapaandar yung aircon, napapaandar ang sasakyan. Ang unang interview doon, isang engineer siya na nasa 80 anyos na. Napapatakbo niya yung makina sa pamamagitan lang ng satellite. Yung signal. Parang kuwan, ano? Oo. Yun ngayon daw ang kinuha po ni Pangulo. Kinuha na yung aparato, tsaka yung invento po noon. Kaya nga raw patayin yan yung bilihan ng mga kurudo, yung mga gasoline station. Pati yung mga gumagamit ng generator, Yung mga kooperatiba, kaya niyang patayin dahil dun sa invento na yon. Ibig sabihin, napansinan ng gobyerno na meron tayong mga matatalinong mga tao na Pilipino. Kung susuportahan ito, aasenso Pilipino. Kung susuportahan lang talaga na yun lang na
Nakuan ayon sa pagkakaalam ko, yung naka-imbento ng sasakyan Mhm. na Pilipino, hindi tinakilik ng gobyerno. Ang Ginagamit ngayon ginawa ng ng bansa. Japan, binili ng Japan. Kinuha ng Japan, yung inventor na yun. Pero Hindi ngayon, bibili tayo ng sasakyan sa Japan. Mhm. Ang napapunta sa sasakyan sa atin, mga surplus. Ayun. Invento ng Pilipino, naka-invento nun. isip- Sasakyan na yun. Isipin mo nga naman, ano? Mas matindi po yung inventory natin ngayon. Oh, yan. Dahil yung invento po ng ating Pilipino, sabi nga noong napanood ko doon sa interview, gusto ko ang Pilipinas ang unang makagamit ng inventor na ito. Sikaw ang pangalan nun, Elias. Ah, Kasi sa Bible kasi merong Elias. Siya naman ang nagpahinto Ng ng ulan ng 3 taon at kalahati. Ngayon, may Elias naman dito sa atin sa Pilipinas. Naka-imbento naman na yon noong makina na walang ginagamit na kuryente, walang diesel, walang gasolina, Okay. walang solar. tatangkilikin nyo. Oo. Ng tao, ang gusto nga ng tao, ganun eh. Ayun, nakarating na raw yun sa presidente. Sabi nung nag-interview, baka next year, lumabas na yon. Kaya siguro baka magkaroon ng brand ng Pilipinas ng sasakyan. Walang kuryenteng ginagamit, walang gasolina. Itong pataba na ito, Mhm. yung si Marvin, in-interview na rin ng ating ASEC ng DA. DA, ng Department of In-interview na rin Agriculture. siya. Kukunin na lang ito. Itetest na lang ito. Mhm. Pag ito yung nakapasa, kung malalayo man lugar nyo, gusto nyo makabili nito, magkakaroon na rin kayo. Sa Visayas, sa Mindanao, na matagal na kung saan ay pinapangarap ninyo yung abono. Oo. Hintay-hintay lang po natin. Oo, Isama nyo na sa panalangin Iba nga na... tinatanong, alaro ba sa mga online? Oo, sa online. Pero pa nga nagkaroon ng idea baka po pwede ka 5 kilo doon sa online. Oo, pwede nga yun. Sa Shopee. Bibili ka halimbawa ng 5 bulto, kikilo-kilohin mo. Konti lang kalamansi mo, Oo. po pwede yun. Mga sa mga bakuran, Oo, mga magamit sa bakuran. bakuran. Oo, yung mga Ayun, plantitos, mga plantitas. Maalala ko nga pala yung isang subscriber na punta rito, nagtanim ng sili. Mhm. Tuwan-tuwa siya. Magkano ba ito ng sili? Sabi ko, kung po ka 100, 1 kilo. 1 kilo. Aba, teka ako, maganda na pala. Ako, tuwan-tuwa nga po ako nung nagtanim eh. Mhm. Gaano ba kalawang sili ninyo? Kalahati hektarya ho. Nako, Marami madadali marami siya. kayo kakapagbibilan doon. Hindi lang ako nag-iisang dasang kilo niya. Gaya ngayon na balita kay 250 kilo. Ano mo, di ka mahal. Sipin mo, ando sa taga Bustos yun. Dito pupunta. Sumasadya rito, bumibili nito. Yun, bunga ng organic fertilizer yun. Dahil nang magamit nga raw nila ito, malaki ginandano kanilang mga tanim. Sili. Mhm. Hindi lang sa kalamansi, dahil sila. Pati gulay. Ayaw nga raw ng tatay niya magtanim ng kalamansi, pero gusto raw niya. Ah. Para ng tatay niya yung tinatamnan nila eh. Ngayon, magamit nga raw nito, magaganda yung mga tanim nila raw. Mhm. Ayun. Hindi na po yung kami ang nagsasalita to, pati na rin yung mga sinasadya subscriber nila natin. rito, dito sila pumupunta. Samantala, maraming nabibiling mga abono sa kanila. Mhm. Kaya yun po mga katrivia, ito naman, hindi lang po sa bunganga lang namin nagagala yung mga patunay dyan. Kasi madali lang sabihin, okay, kaya yan, ayos ikay produkto na yan. Yan, kung mo kasi subscriber mo yan, mapapanood din niya ito. Oo, mapapanood din yung yun. sinasabi ko na ito. Pag nakakita niya yung sinasabi ko, narinig niya, totoo nga. Dahil papunta nga sila rito. Kumuha rito. Isipin, 6 na kabanli kinuha. Nasa bunod. Talagay nila sa gulay nila. Mm. Dahil maganda ka resulta. Kaya nga po nangyari nga dito mga katribi, yung 50 ko pong pinadeliver dito kay Sir Marvin, hindi ako nainip, naubos eh. Nakakakuha ng mga subscriber ko. Bandang huli ako po wala pong maisabog ng abono. 3. Sinasadya talaga rito. Yun kasi kagandahan. Sabi ko nga, pwede naman kakunin nyo sadyain kaya ako si Sir Marvin doon po sa kanyang lugar. Ayan naman, kagandahan naman kasi bakit nyo pa yung kanyang kawat? Saka malilibre pa sila ng tutorial. At saka hindi. Makikita naman ninyo kung totoo yung sinasabi namin o hindi eh. Itong vlog na ito, kung mapapanood nyo, manood kayo, magbasa kayo ng magiging comment dito. Yung gumagamit ito kung ano sasabihin. At saka ang isa po na kagandahan nito, ng may-ari nito, nung pataba na yan, pag hindi gumusar sa inyong halaman, huwag niyong bayaran. Ayun. O yun, inilalaban nyo ni Sir Marvin. Kahit kami man dito, pag hindi gumusar, huwag niyong pong bayaran. Ba't niya hindi sasabihin magbayaran? Isipin mo sa magsasakay, pinauutang. Nakasalukuyan niya pinopromote ito niya. Pag hindi gumusar sa palin ninyo, huwag niyo babayaran. Pinauutang. 10 bulto, ibibigay yun. 10 bulto sa pasasabog niya. magsasaka.
Sipin mo, pag hindi gumusar, 10 bulto ibibigay mo walang bayan. Kung hindi totoo, siya kanya lugi yun. Kung di sa tiwala raw sa kanyang ginagawa, sa tindahan lang, halaga 1,000, di ka makautang. Yung pauutang na talaga. Na ang garansya niya, pag hindi gumusar at hindi umani, huwag niyang babayaran. Tsaka kagandahan kasi nito mga katribya, yung inventor natin na yon, kung ano yung tanim mo, tatapatan ka ng abono niya. Tanim mo, mais, bibigyan ka ng abono para sa mais. Sitaw, bibigyan ka niya ng abono para sa sitaw. Okra, kahit ano, may tapat siya. At abangan ninyo, meron siyang bagong ilalabas na pang-spray. Susubukan namin, pakikita namin sa inyo. Yun naman yun, pang-spray na yun, makikita naman ninyo, pampalago naman siya ng dahon. Pampausbong, yun. Kumbaga, isa rin ito organic. Organic din yan. Organic din ito. Inventory niya ito na ipinopromote din niya na sample din binigay sa akin. Itay lang na mabalag pagka na para ikaw masubukan ba? Kasi ikaw kasi gusto mo to see the believe eh. Siyempre rin naman ako, lalo ka kung hindi ko kilala yung produkto. Gagastos ako, hindi mo kong kilala. Hindi ka ako, kung hindi ma-produce, sayang lang yung pera ko. Sabi ko, subukan mo. Ipa-vlog mo kay Katribya. Para ikaw makita naman ninyo at makita ikaw nung manonood na siya sabi ko talaga totoo. Abangan ninyo. Ayun. Kaya po mga katribya, sa ating po mga farmers na mga nagre-request sa iba-iba pong mga lugar, hintayin lang po kayo. Namalay po natin mapansin din po ito dahil nandun na po sa Assistant Secretary yung pong abono at hintayin lang din po noong signal para makapag-umpisa na ma-vlog yung paggusar nitong abono na kay Sir Marvin ng ating sekretary. Kaya nakakatuwa dahil sipin ninyo dito sa Pilipinas, marami tayong mga mahuhusay na mga inventor, nagagaling, na hindi pwede na ipantama o ipantapat sa ibang bansa. Kaya lang, hindi lang po natin discover. Ngayon, salamat sa dahil na-discover sa pamamagitan ng ating YouTube na channel, na maliit na channel natin, nakilala si Sir Marvin, ipagkapasalamat natin sa Diyos dahil mayroong mga Pilipinong mga mahuhusay na kung saan dapat suportahan na natin. Unang-una, kaya po pala nating tumindig na o tumayo sa ating sariling paa na hindi tayo aasa sa ibang bansa. Sabi ko nga, meron naman tayong, kumbaga sa kawanay sa kapitbahay lang natin marunong ding magsaing. Bakit hanap pa tayo tagapagsaing ng iba? At dito na tayo sa kapitbahay natin sa tagapagsaing. Ay masarap ang magsaing. Bakit tatangkilikin natin yung kanilang sinaing? Dito na lang tayo sa ating kabarangay. Ay, isipin mo iba, pinopromote mo yung ibang bansa. Ay, pahusay ka sa ganito. Kasi ang colloquial kasi, ang isip kasi ng tao, pagkagawang Pinoy. Peki kaya. Hindi ka tumatagal. Kasi kaya Pinoy ka magaling ka mangungopya yan. Ngayon, meron po ngayon isang naka-invento yata na aircon na napakatipid daw. Maliit siya pero ang lakas niyang magpalamig. Ngayon, kinuha na rin ng gobyerno yun. Gumagawa na yata. May manufacturer na yata. Pagka ako yun, siguro sa mga isang taon sa darating siguro kung na yan. Baka pagsasabay-sabay na yun Pangulo. Baka bago bumaba sa tungkulin si Pangulo, baka lumabas na lahat yan. Abangan ninyo. Kaya yung mahal nating kuryente, tsaka yung mga ginagamitan ng mga generator, pati pampatubig, baka dumating ang panahon, libre na rin yan. Wala nang problema yung bundok ngayon, liliwanag na rin sa bundok. Magkaka-aircon na rin taga-bundok. Yan, dahil doon sa mga inventor po natin. Pilipino rin yan, may invento niyan. Ayun ang kailangan natin, suportahan po natin. Kaya doon po sa mga ibang nagko-comment, subukan nyo po yung ganito, sa China, sa India, sa Japan, galing ka ng Japan, ito. Mas maganda yung subukan natin, gawang Pilipino. Dahil ang kalamansi sa ating galing yan. Ina-adapt ng ibang bansa ngayon yan, yung kalamansi. Pero iba pa rin ang sabi ng mga nando sa ibang bansa, iba pa rin ang lasa ng kalamansi natin sa Pilipinas. Bukod doon sa tama yung sukat niya, malambot. Sa ibang bansa daw, ang kalamansi nila, malalaki na parang dayak. Na matitigas. Kaya gamitan. Kaya ba meron pinakikita sa kawan na yung ipigaan? Ini-squeeze pa. Para, kasi hindi mo pwedeng kamayin. Kaya yun yung kagandahan dito sa atin. Kaya unti-unti na pong nakikilala yan. Meron ka lang pampungas, pindutin mo, labas na ang katas niya. Sa atin hindi na kailangan. Kahit nga mura siya, pag pinindot may katas din.
Kaya huwag naman kayo mag-alala na madaling masira kay malamot. Hindi, may paraan tayo riyan. Oo. Kaya huwag kayo mag-alala, yung mga magtatanim ng kalamansi, ituloy ninyo. Huwag kayo matakot na sinasabi hindi na mabibili kalamansi. Kailangan pa natin ng kalamansi ngayon. Pagka dito sa amin, merong nagkuha ng planta na magpo-produce ng maraming juice na kalamansi. Baka dito sa Nueva Ecija, baka Kulangin pa. Kulangin. Kulangin pa yan. Supply. Oo, dahil doon sa planta na yun ang bubuksan. Pagka yun naging approved na. Nag-operate na. Ayaw. Paano po mga katribya? Yun lang po yung ating pong share po sa inyo. Kaya yung ating pong mga bagong deliver, ayan, binabalita lang natin sa inyo. Ito na po ngayon ang gamit po natin. Ako po, hindi na ako na ngayon naghahalo po ngayon ng puti. Direct na po ito yung ating pong gamit-gamit na. Panay, ito na po yung atin. Kasi nakita natin po yung gusar po sa ating kalamansi. Okay, maganda. Tsaka hindi ka tanggalan-tanggalan sa tuyo. Tsaka kailangan pa dyan, kumbaga sa gamot ng tao. Yung gamot ng tayo, yung mga synthetic, nakaka-overdose. Ito hindi nakaka-overdose ito. Isa pa yan. Hindi makakamatay ng halaman ito, kahit madikit sa puno. O, tsaka coming soon din, ayun, magtatanim din tayo ng sili. Ito rin yung ating ipasasalubong. Ayan. Kaya magagamit din po natin ito sa ating sili, doon sa ating pong bagong farm. Opo, medyo malaki-laki rin yun. Oo, pag napuno na sili, yun marami. Kaya nga, marami siya magiging 2.7 hectares yun, ay gano'ng karay sili lalagay mo doon. Subukan muna namin po sa hektare, baka sawanin nyo magdadamo eh. Dadala wala. Paano mga katribyan, ito lang po ang ating pong vlog at yaya pa ng dati kasi Berhes Buna, kasama natin si tatay. Karunungan ng kaalaman, may katumbas sa kaimanan. Thank you for watching, God bless all. Kita-kita lang po tayo bukas. Bye-bye. Ito na po yung ating mga drum size. Lumaki na po sa punlaan. Malapit na matapos po yung ating kuwan. Yung pinapatay na kalamansi. Mga bunga na yan. Ayan, no? Kasiguradong kalamansi ito. May bunga na siya. May bunga yan. Ito, hindi kalamansi ito. Yan ang tinatawag na kalapantari. Yan, yung isang diretso na yan. Yan ang tatalasan ninyo mga katripya. Pagka po ganito, alisin na yan. Pero kung itihahanapin mo tinik, alam tinik ito. Pero diretso siya. Pero kung doda ka, aamuin mo. Tsaka yung iba amoy nito, masansang amoy ito kumbaga rito. Kumbaga do sa kalamansi talaga. Matingkad. Okay. Sige po, mga katribya.